TV, pinto, cellphone, aparador, ref, building, ibabaw ng lamesa, kahit ano pa ang mga nakikita mo dito sa ating paligid, merong isang hugis na napakatalamak sa mga bagay dito. Dito sa Math Learning with Sir Ash, yun ang ating i-discuss ngayong araw. At ito ay walang iba kundi ang quadrilaterals, yung four-sided polygon. So tapusin mo ang video na to mga ka-ML, and welcome sa ating session. Alright, what's up mga ka-ML? Kumusta sa panibagong session natin dito sa Math Learning with Sir Ash? Ako pa rin ang inyong abot kamay na math teacher, si Sir Ash. At ngayong araw, i-discuss natin ang isang topic sa geometry na tinatawag na quadrilaterals. Ang quadrilaterals ay talamak na nakikita natin sa ating mga paligid, sa mga bagay-bagay, sa mga solid na bagay. Meron tayong nakikitang four-sided shapes or closed figure. Pero alam nyo ba na ang quadrilaterals ay napakaraming klase? Paminsan-minsan nga, akala mo yun lang ang katawagan ng bagay na yun, pero marami pa palang pwedeng itawag doon. So dito sa Math Learning with Sir Ash, i-discuss ko sa inyo ang iba't ibang klase ng quadrilaterals. So ang tanong, ano nga ba ang quadrilaterals? By definition, ang quadrilaterals ay isang closed figure na merong four line segments or four sides na may or may not be parallel or congruent. Ibig sabihin, pag makakita ka ng isang closed figure or isang polygon na merong apat na sides, quadrilateral ang tawag doon. So, ano nga ba ang iba't ibang klase ng quadrilateral? Ang dalawang uri ng quadrilateral ay tinatawag na concave at convex. Ang concave quadrilateral, ito yung mga quadrilaterals na merong papasok na sides, or kung babasehan natin yung mga angles sa loob ng isang quadrilateral, merong isang angle doon na more than 180 degrees. Samantalang ang convex naman ay ito yung mga sides, ito yung mga quadrilaterals na kung saan palabas lahat ng mga sides niya. Or kung i-consider natin ang mga angles sa loob ng quadrilateral, lahat ay less than 180 degrees. Okay mga ka-math learner, dito sa likod ko, meron akong iginuhit na 8 klase ng quadrilaterals. Ngayon, itetest muna natin kung saan ba dito ang masasabi natin concave or convex. Tulad ng sabi ko kanina, ang mga concave quadrilateral, yun yung merong more than 180 degrees na angle. Or kahit isa doon, or isang angle doon ay more than 180 degrees. Or sa ibang pananaw naman, meron itong papasok na figure or papasok na sides na parang nagpo-form ng isang cave. Okay. Samantalang, ang convex naman or convex quadrilaterals naman ay puro palabas ang kanilang mga sides. Or sa kabilang paningin, pwede itong i-consider na mga angles or lahat ng angles ng quadrilateral or ng convex quadrilateral ay less than 180 degrees. Now, ang tanong, ano ba ito 180 degrees? 180 degrees, ganun. Ang angle mula sa first ray niya hanggang or sa first segment niya papunta sa next segment is straight line. Nakaka-form siya ng isang straight line. So, yan ang tinatawag natin na 180 degree angle. Okay, now, sa 8 figures na to, saan dito ang tinatawag na concave quadrilateral? Alright, I'm sure nakuha niyo yung sagot because isa lang ang concave dito at ito yun. Itong figure na ito is also known as delta. Okay? So, panibagong word sa vocabulary natin. Delta ang tawag. Ito yung parang arrow na kung tawagin natin or kung tingnan natin. Pero somehow, ito yung parang ulo ng arrow. Pwedeng nakapapunta doon or naka-point sa taas, sa baba, as long as meron siyang part na kung saan merong papasok na side. At ito yung part na papasok. Now, let's consider the angle or the angles of this quadrilateral. Ito, for sure, napakaliit ng angles na to. Tama? Hindi yan umabot sa letter L. Yung letter L, yun yung 90 degrees. So, mas maliit doon, acute yun.
So, acute angle, acute, acute. But, as you can see in this one, ito na part, umikot. Tama? Umikot siya. So, ibig sabihin, more than 180 degrees ang kanyang angle sa quadrilateral. So, this is considered to be a concave quadrilateral. Samantalang ito, 1, 2, 3, 5, 6, 7, at 8. Ito naman ang tinatawag nating convex quadrilateral. So, napakadali lang, di ba? Walang ka-challenge-challenge ang paglalagay ng uri ng quadrilateral, whether it is concave or convex. Pero hindi yon ang magiging main topic natin. Kasi, most of the students, or most sa mga math learners natin dyan, or dito sa Pilipinas, minsan nagkakaroon ng confusion na kung saan, ito, let's say ito. For sure, ang mga ibang kabataan natin dyan, tinatawag itong square. Tama? Pero alam nyo ba, na ang square ay pwede mo rin tawaging rectangle. At pwede mo din tawagin itong isang rhombus. So, later on, I will teach you kung ano naman ang classifications ng quadrilateral. Alright mga ka-ML. Nandito naman tayo sa tanong na kung paano ba i-classify ang mga quadrilaterals. Okay? Para mas maintindihan ninyo, i-share ko sa inyo ang story ng pamilya quadrilaterals. Okay, now, ito pamilya quadrilaterals, sa madaling sabi, siya ang nagiging puno, siya ang pinanggalingan ng iba't ibang klase ng quadrilaterals. Now, merong tatlong main branch ang quadrilaterals. Ito ay yung tinatawag na parallelogram, trapezoid, at trapezium. Now, meron akong itatama dito at meron din akong ibibigay na trivia tungkol dito. Now, itong parallelogram, trapezoid, at trapezium, sila lahat ay nakabase tungkol kung ilang pares ng parallel sides meron sila. Now, ang ibig sabihin ng quadrilaterals ay 4 sides, tama? Ibig sabihin, as long as meron ka close figure na 4 sides, quadrilateral yun. Sa unang basihan, meron tayong tatlong classification. Ito yung parallelogram, trapezoid, at trapezium. Parallelogram ang tawag kapag merong 2 pairs of parallel sides. Hindi 11 to ha. Ito ang symbol ng parallel. Okay? 2 pairs of parallel sides. Trapezoid naman ang tawag kapag meron ka lang 1 pair of parallel sides. Parallel sides. At trapezium naman ang tawag kapag no pair of parallel sides. Now, ang tanong, Sir Ash, ano bang ibig sabihin ng parallel? Okay. Parallel ay ang relationship ng mga lines na kung saan kahit i-extend mo sila ay hindi talaga magkakatagpo. Parang ikaw at yung crush mo. Joke lang. Okay, hindi talaga magkakatagpo. Now, dito naman, ang parallelogram parang ganito. Okay? So, pwede kang gumawa ng ganito. Bali, this side and this side, parallel sila. Kahit i-extend mo, hindi ito tama. Ito naman dito at dito, parallel din yan sila. Hindi din yan tatama. Ibig sabihin, as long as yung dalawang pares na isang pares, pangalawang pares, as long as ang dalawang pares hindi talaga magkakatagpo, parallelogram ang tawag. So as you can see, kung parallelogram pinag-uusapan, pwede akong gumawa ng ganito. Pwede akong gumawa na ganito. Pwede akong gumawa na ganito. As long as I can emphasize na itong dalawang pairs, itong opposite pairs or opposite sides ng quadrilateral ay parallel ang relationship. Kahit i-extend ko sila, hindi sila tatama. So ito ay ang tawag nito, itong mga figures na yan, ay parallelogram. Nakuha? Alright. Now, trapezoid naman ang tawag kapag isang pair lang. Paano ba gumawa ng isang pair? Parang ganito lang yan. Yung nakikita niyong bubong ng bahay, yung mga dinodrawing ng mga kabataan natin noon. Okay? Yan. Okay. As you can see, ito lang na pair ang parallel. Kasi kung i-extend mo to, hindi talaga tatama ang dalawang linya or dalawang side. Pero ito na part, pag i-extend mo to, tatama yan sila.
Ibig sabihin, hindi sila parallel. Ibig din sabihin, isa lang ang parallel side sa figure na ito. Kaya tatawagin itong trapezoid. Now, tanong, Sir Ash, meron pa bang ibang drawing? Meron din. Oh, yan. Half. Okay, pwede din yan. Oh, sorry. Alright. Yan. Isa pa rin ang parallel sides. Trapezoid pa rin yan. Pwede mo din yung patayuin. Ganun din. As long as meron isang pair ng parallel sides, trapezoid ang tawag. At now, going to the last classification sa primary line is the trapezium. No pair of parallel sides. Now, let me correct this one. And one trivia sa inyo mga ka-ML. Alam nyo ba na sa mga libro ngayon, sa mga K-12 books ngayon, hindi na ginagamit ang salitang trapezium. Yes. Bakit? Because sa Europe at saka sa Amerika, nagkaroon ng confusion dito. Ang trapezoid kasi, sa Amerika, yun yung one pair parallel sides. Pero pag dumating ka sa Europe, ang trapezoid ay tinatawag na trapezium. One pair parallel sides pa rin. Samantalang kung pupunta ka sa US, si trapezium ay isang grupo na naman, which is yung no pair of parallel sides. Kaya, may mga libro, lalo na kapag ang libro mo sa mathematics ay galing sa mga European countries, ang trapezium ay trapezoid. Pero kapag galing ka sa mga US na mga libro ng mathematics, si trapezoid, dalawang pair, si trapezium, no pair. Si trapezoid, isang pair ng parallel sides, at si trapezium, no pair of parallel sides. Okay? But, to make it clear, ang gagawin natin ay si trapezium, isipin nyo na lang na merong dalawang katawagan, two pairs of parallel sides, parallelogram, one pair of parallel sides, trapezoid, no pair of parallel sides, it's just a normal quadrilateral. If you want to use the word trapezium, yes, you can use it. But, let me remind you, trapezium and trapezoid in the UK are just the same. Trapezoid and trapezium in US, they are not the same because trapezium has no parallel sides. Okay? Alright. Okay, now, let's go naman kung ano yung mga anak ng mga grupong ito. Okay. Para kay parallelogram naman, ang dalawang anak niya ay si rectangle at si rhombus. Okay? Ang tanong ngayon, Sir Ash, ano ba yung rectangle? Okay. For sure, yung mga elementary natin dyan, pag merong nakakitang mahabang square, rectangle yun. Or, paminsan-minsan, kapag tinatanong mo ang isang estudyante, ano bang ibig sabihin ng rectangle? Ang kalimitan sinasabi na, Sir, yung isang quadrilateral na merong length at width, na kung saan yung length pareho, yung width pareho. Ibig sabihin, for the concept ng mga students, ang iniisip nila is that rectangle ang tawag sa kanya kung ito ay parehaba. Tama? Which is, yun naman din Tagalog talaga ng rectangle. Parehaba. But, in the concept of mathematics, ang focus ng rectangle ay, ito remember this, ang focus ng rectangle ay angle. Okay? Angle. Ibig sabihin, kung ang angle, or kung ang angles ng isang quadrilateral ay lahat pareho, equal, ibig sabihin, ang total measurement ng angle ng isang quadrilateral ay 360. Ibig sabihin, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, pag i-add mo yan, 360 yan. Kapag lahat ng angles, 1, 2, 3, 4, ay equal, hatiin nila ang 360 sa 4. Ibig sabihin, 90, 90, 90, 90. 90 degrees, 90 degrees. Ang tawag sa quadrilateral na yon ay rectangle. So, ang focus kay rectangle ay all angles are equal or congruent. Okay? So, pwede kang gumawa ng ganito na rectangle. Pwede kang gumawa ng ganito na rectangle. At pwede ka rin gumawa ng ganitong rectangle. Sir Ash, square yan, hindi yan rectangle. Yes, but because a square is a rectangle. Dito ko a square is a rectangle. Because ang square kasi, meron siyang 90 degrees. Na kung saan, si rectangle, hindi naman masyadong stricto. As long as meron kang 90 degrees sa lahat ng angles mo,
pasok ka sa pamilya namin. Rectangle ang tawag sa'yo. Alright? Okay, so ganun na kadali. Now, let's go to rhombus. Kung si rectangle, ang focus ay angles, si rhombus naman ay all sides are equal. Okay, all sides are equal. Ibig sabihin, focus niya yung haba. Yung haba. Ito, at ito, equal. Baka sabihin niyo naman, Sir Ash, di ba pagpareho lahat ng sides? Ang tawag doon, square? Yes, because square is also a rhombus. Medyo confusing? No. Ito lang gawin yan. Ito lang pagkakaiba niyan. Si square, pinagsamang rectangle at rhombus. Alright. Pinagsamang rectangle, rhombus, yan ang magiging square. Do you remember yung pinakasikat na anime noon, yung Dragon Ball Z? Meron yung si Trunks at saka si Goten. Alright? Silang dalawa ay anak ni Goku. Si Goten ay anak ni Goku. Si Trunks naman ay anak ni Vegeta. Pero sila masyadong close at meron silang kapangyarihan doon na sila ay nag-fusion. Ibig sabihin, nagiging isa. Ganito din ang concept sa mathematics pagdating kay rectangle at kay rhombus. Pag si rectangle, puro angles equal. Pag si rhombus, puro sides equal, ay pinagsama ang nabubuo square. So, sa madaling salita, si square ay pwede mong tawaging rectangle, si square pwede mong tawaging rhombus. Si rectangle pwede mong tawaging parallelogram, si rhombus pwede mong tawaging parallelogram, si square pwede mo ding tawaging parallelogram. Kaya ko sinulat ang concept map na ito ay para malaman nyo na itong mga naka-under ay pwede mong tawaging dito sa taas. Pero itong nasa taas, hindi mo pwedeng tawaging nung nasa under niya. Example, si rectangle, bawal mong tawaging square. Si rhombus, bawal mong tawaging square. Bakit? Si rectangle, kailangan niyang magkaroon ng equal sides para matawag siyang square. Si rhombus naman, bago mo matawag na square, kailangan din niyang magkaroon ng equal angles. So, medyo confusing somehow, pero ito lang ang concept niya. Bibigyan ko kayo ng isang napakadaling analogy. Lahat ng eagle, bird. Pero hindi lahat ng bird, eagle. Tama? Yes. Because ang mga birds, maraming klase. Merong paro, merong maya, merong chicken, merong duck, merong flamingo, at kung ano-ano pa. Pero, ang eagle, kahit anong klase ng eagle pa yan, golden eagle, white, basta, kahit, or Philippine eagle pa yan, eagle pa rin yan. Tama? So, dito, si square, rectangle. Si rectangle, parallelogram. Si rhombus, parallelogram. Pero si parallelogram ay hindi rectangle, si parallelogram ay hindi rhombus. Paminsan-minsan lang kapag ang condition ay na-meet. Okay? When we say na-meet, nakuha niya yung condition niya. Okay. So, recap tayo. Parallelogram, two parallel sides. Wala siyang pakialam kung paano siya ginawa or gaano kahaba yung mga sides niya as long as dalawang pair ng sides parallel. Okay? Rectangle naman, wala siyang pakialam kung gaano kahaba, gaano kataas, or sakto-sakto lang as long as equal lahat ng angles. Rhombus naman, wala siyang pakialam kung gaano kalaki yung angles or equal ba yung mga angles as long as yung mga sides niya ay equal. Pero si square, stricto. Kailangan equal yung angles, kailangan equal yung sides bago siya matawag na square. Alright? So, ganyan ang unang pamilya dito sa ating side sa quadrilateral, ang parallelogram. Alright? Hopefully, medyo nakuha niyo yun, okay? Kasi, it needs a lot of practice and analysis in order for you not to be confused. Okay? So, let's have an example. Is square a rectangle? Alright, correct.
True. Very good. Is rectangle a rhombus? False. Okay, very good. Kasi, hindi sila magka-under. Is a parallelogram a rectangle? Okay, false. Because si parallelogram ang nasa taas. Is a rhombus a rectangle? Hindi pa rin. Is a rhombus parallelogram? Yes. Okay, is a rhombus a parallelogram? Yes. Okay, so therefore, titignan nyo lang kung sino ang naka-under, siya ay makakonsider as classification ng higher na quadrilateral sa kanya. Okay? So, ganun lang kadali. Now, let's go sa trapezoid. Ang trapezoid, walang challenge. Bakit? Dalawang klase lang. Isosceles at non-isosceles trapezoid. Isosceles trapezoid ang tawag kapag ang pair, gawa muna ako ng trapezoid. Example lang. Okay. Ito ay isang common na klase ng trapezoid. Okay? Ito yung tinatawag natin na the first one pair of parallel sides. Okay? Isang pair. Ibig sabihin, when you extend them, they will not meet. Okay? Pero, ito naman dito, itong dito na part, itong non-parallel sides, ang tawag dyan sa kanila ay legs. Okay? Legs. Ibig sabihin, kapag ang legs ay magkapareho ng sukat, isosceles ang tawag. Kapag ang legs ay hindi magkapareho ng sukat, non-isosceles trapezoid ang tawag. So, dito kanina si drawing ko, kapag ito at ito ay equal, at ito ay isang trapezoid, dito yan siya under non-isosceles trapezoid. Ito naman, kung titingnan nyo, medyo mahaba ito kaysa dito, pero parallel pa rin ito na part. Therefore, that is considered as non-isosceles trapezoid. Ganun lang kadali. So, non-isosceles man siya o na-isosceles man siya na trapezoid pa rin siya. Ganun lang kasimple. Alright. Now, tanong. Is a trapezoid parallelogram? Hell no. Okay? Because they are two different groups. Though they are under this one, ito ay under dito. So, lahat ng trapezoid ay quadrilateral. Lahat ng parallelogram ay quadrilateral. Pero, si parallelogram at trapezoid, hindi sila pareho. And they are both quadrilaterals, but they are not the same. By figure and even by its properties. Okay? Sa next mga videos natin, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang properties ng quadrilaterals at mas makuha nyo yun at mas maiintindihan nyo kasi doon meron na tayong application at meron na tayong computation. Okay, next. Let's go to the last. No pair of parallel sides. Okay. If you will use the word trapezium, okay, let's start. Trapezium. But however, wala nang mga libro na gumagamit ng trapezium. So let's just consider no pair of parallel sides. Kapag no pair of parallel sides, kahit parang ano lang yan, ganyan. Yan. Ito, pag i-extend mo, they could touch or they could intersect. Ito naman na pair, pag i-extend mo, they will also intersect. So, ibig sabihin, in order for you to know that they are not parallelogram, they are not trapezoids, therefore, they are considered to be no pair of parallel sides. They are just a mere quadrilaterals. Now, I just also like to emphasize kung bakit tinanggal na ang word na trapezium. It is because to avoid confusion and somehow tinanggalan talaga ang word na trapezium sa mga libro sa US. It's because number one, wala siyang distinct na property or wala siyang distinct na or unique na characteristic para mag-go deeper pa sa pag-study sa kanya or pagbibigay ng importance sa kanya. However, there is one figure na sa no pair of parallel sides na napakasikat na kahit ang mga bata ay naglalaro din. Alright. So, ano yun? Ito yung tinatawag na kite. Sa Tagalog, saranggola. Alright. Now, as we all know, the kite is ngayon, very, sophisticated na mga kites. But nung unang panahon, nung kapanahonan namin, ang kite ay parang ganyan lang. Tapos, merong ditong yan. Okay. So, that is
a kite. However, kung titingnan natin ito siya at ito, pareho ng sukat yan. Ito naman at ito, pareho din ng sukat. But if we consider the opposite pairs, opposite sides, ito, papunta dito, ito, papunta dito, they will eventually intersect. Ito din sa the same. So, it is not considered as trapezoid. It is not considered as parallelogram. But, in the concept of quadrilaterals, binigyan ng focus ang isang example ng no pair of parallel sides na quadrilateral. Ito yun, si kite, because meron siyang isang unique na characteristics. Or isang unique or mga unique characteristics niya na pwedeng ihalin tulad sa iba pang mga quadrilaterals. At ito ay ang diagonals niya. Dahil ang diagonals nito ay nagpo-form ng 90 degrees, this line, this first diagonal and this second diagonal, they are considered as perpendicular. And if it is perpendicular, then you can apply something on that one. Ano yung something na yun? Ito yung tinatawag na Pythagorean theorem. Right? Pythagorean theorem. Because this one is a right triangle. 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 As long as there is a connectivity between concepts in mathematics, it is worth knowing it. So, kaya binigyan ng idea at binigyan ng importance ang pag-aaral din kay kite as one of the quadrilaterals. And let me also emphasize this one. Meron akong ginawang linya dito because si kite at si rhombus ay merong connection. Now, anong connection nila? All sides are equal. Ito, hindi natin makuha. Ang equal dito, itong consecutive sides niya. One pair of consecutive sides. One pair of consecutive sides. Another pair. So, doon. Tsaka dito. Ang equal. Now, ang question ngayon, bakit sila connected? It's because of their property. The one property doon sa kanilang quadrilaterals or sa kanilang klase. Ano yung property na yun? Ito yung diagonals nila. Because dito sa kite, the diagonals are perpendicular. And that kind of property is also, I will make a rhombus. Let's say, imagine these are all equal, yung sides. Pag gumawa ka ng diagonal at saka another diagonal here, this one is also perpendicular with one another. The diagonals are perpendicular. So therefore, this one and this one, they are related. Somehow, the kite is not under this one because hindi man parallel ang mga pairs niya o opposite sides niya. Samantalang dito naman, parallel ang opposite sides niya. So, part siya dito. However, pwede natin paminsan-minsan tawagin na si kite ay pwedeng maging rhombus. Provided that the sides are equal. Kasi pwede ka naman gumawa ng kite na kung saan ang sides niya equal. Yan. And pwede ka rin gumawa ng rhombus na kung saan equal talaga. Ang diagonals niya ay perpendicular. So by that kind of characteristics, they are related with one another. Parang isang pamilya. May magkakapareho ng ugali, ng characteristics, at meron din pagkakaiba ng characteristics. So hopefully, nakuha nyo ang idea dito sa ating classifications of quadrilaterals. Maraming klase, nagkakaiba, nagkaka-relate, but the importance is you know kung sino ang under sa bawat isa, at you also know how to relate them with one another. Now, ito lang, ibibigay ko lang sa inyo head start. Tune in on the next videos tungkol sa mga properties ng quadrilaterals na to, because we will apply solving, we will apply sa real world setting or sa word problems, and somehow we will relate it to another
classification. Para at least makuha nyo talaga na, okay, so ito siya, this is just an overview to familiarize the concepts about quadrilaterals. So, thank you in advance mga ka-math learner. Hopefully, marami kayong natutunan para sa araw na ito. And always remember, masarap mag-aral ng mathematics kapag tayo ay nagsasama-sama. Ito pa rin ang inyong Sir Ash, ang inyong abot kamay na math teacher. And please do not forget to subscribe, like, and share this video to all our math learners out there. This has been a very good day. God bless.